Dahil sa aming programa, may mga nakilala rin ako na malayo man sa kinang ng industriya, kahanga-hanga naman ang ipinapakitang katatagan at pagsisikap. Ayun, no. Sa edad na 93, si Lola Catalina ang dapat ng inaalagaan. Sa halip, siya pa ang nag-aalaga ngayon sa 5 taong gulang niyang apo na may kapansanan. Talagang ganyan niya eh. Oh, iri maigsi. Iri isa, oh. Pinanganak na ng ganyan eh. Natutuwa nga ako na sa pamamagitan ng tunay na buhay, may mga dumating na tulong para sa maglola. Sa sandaling panahong nakasama ko si Lola Catalina, nakita ko kung gaano kapuro ang pagmamahal niya para sa kanyang apo sa tuhod. Bagamat matanda na, tila napapawi raw ang lahat ng kanyang pagod kapag nasisilayan ang ngiti ni Cassandra. Ano yung aral ng inyong tunay na buhay? Sana ganito rin nagagawin nila sa mga anak nila. Kung nilang pinababayaan. Talagang mahal na mahal kay apo ko. Hindi rin naging hadlang kay Lolo Eliseo ang edad, maging ang kapansanan para mamuhay ng may liwanag at pag-asa. Madilim man ang daang tinatahak. Mahirap. Baka ano na sa buhay ni buwis-buhay. Mamaya nalaglag ka pa dahil pala kayakan. Yung buhay ni Tatay Eliseo, mahihiya ka talaga kung magrereklamo ka pa sa buhay mo. Dahil, of course, yun nga, bulag na si Tatay Eliseo, hindi siya umaasa sa kahit sino mang tao para mabuhay siya araw-araw. Oh. Ilang ganyan ho bago kayo makabuo? Lahat to. Lahat ho yan? Isang walis tingting? Napakasimple lang ng gusto niya sa buhay. Minsan tayo yung 20, 40 pesos, kulang pa nga yun sa atin sa isang araw eh. Pero si Tatay Eliseo, basta may konting kanin, konting ulam, makakatulog, gigising ng matiwasay, okay na yun sa kanya. Magsilbi sanang inspirasyon sa atin ang aral ng buhay ni Lolo Eliseo. Kung katulad ko nakakagawa ng maganda, yung magkaya sa buhay, sila pa kaya na may nakakakita. Kung meron man akong natutunan o natututunan taon-taon sa pakikipag-usap sa mga personalities na ito siguro yung kahalagahan ng pakikinig. Pakikinig. We have to listen eh. Dahil hindi lamang sa mga personal na karanasan nagkakaroon tayo ng aral sa buhay, kundi kapag naririnig natin yung mga istorya ng ibang tao at tumatatak yun sa atin,